Bahagyang paghina ng amihan ngayong araw hanggang bukas inaasahan. Pero sa darating na weekend, muli itong lalakas. Bagamat unti-unting paghina ng amihan ngayong araw, Sheline patuloy pa rin na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangan at hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Nalalabi ng Southwest sa Luzon, patuloy din tayo makakaranas ng kalat-kalat din na isolated rain showers at localized thunderstorms bunsod ng extension ng Sheline. Amihan, bagamat tuloy-tuloy pa rin ang pag-iral sa buong bahagi ng Nodo Luzon, pero nalalabi ng Visayas at Mindanao katamtaman ng panahon. Magnitude 7.6 na lindol sa malapit sa Hokkaido, Japan, sa karagatan, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 9, 2025. Ang oras nating Boss Mike may umaga ay alas 10:35 na ng umaga. Bagamat kahapon pa po, nai-announce ko na po, although hindi ito official, pero nalusaw na po ito according sa aking tropical cyclone sector. So wala po tayong inaasahan na banabantayan na anumang weather disturbance base na rin sa aking tropical cyclone dashboard. So, wala po tayong latest na binabantayan ngayon at itong si dating bagyong Wilma nga po na humina kahapon, naging low pressure area at naging tuluyan, naging remnants na lamang siya sa ating tropical cyclone sector. So, ang pagbuo nitong si bagyong Wilma na itinaas nga po sa tropical depression ni Pag-asa ay sa ating tropical cyclone sector na natili lamang ito sa active low pressure area lamang. Hindi siya kinonsider sa tropical depression maging na mga iba't ibang international weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Center. Na natili lamang ito as active low pressure area na si 93W. So malinaw yan mga puksa para wala na pong mahabang debate kung bakit nanatili pa rin itong LPA pero kay Pag-asa isa na itong tropical depression. So para wala na pong problema doon at wala nang masyadong debate kung bakit. Ang malinaw lamang dito kay magkaiba man ang international weather agencies o kay Pag-asa ay wala na po ito sa listahan ng ating tropical cyclone sector. Pero kay Pag-asa nanatili lamang itong low pressure area pa rin sa kanila. Ayan, low pressure area pa rin kay Pag-asa yan, pero isang remnants na lamang yan dahil kung titingnan naman sa satellite imagery, mapapansin natin halos hindi na gaano kalawakan ang mga water vapor dito sa silangan ng Luzon. Bilang na ang Nodo Luzon, ang natatanaw na lang natin ay yung Sheline dito sa may ng silangan ng Nodo Luzon. Magbabunsod pa rin yan ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na lamang ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. So sa Tandasan West sa kataas sa Mindanao, ang ilang areas ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Misamis Region, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and the rest ng Surigao Region. So mapanorte man yan, Surigao del Norte man yan o Surigao del Sur, kasama na dyan ang Dinagat Island at Siargao Island. In 12 hours daw ang forecast yan, ayon yan sa data feed ni Pag-asa sa ating dashboard announcement o yung pinaka-advisory na makikita ninyo dito sa ating dashboard. Sa Visayas naman, kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Within 12 hours din daw ang forecast persisting nito. Kasama na ang buong Eastern Samar, Leyte, Negros Oriental po. So, malamang isolated lamang yan ang mga localized thunderstorms. So, wala masyadong problema. Magdadala naman po ng payong kung sakaling ulanin po kayo sa inyo. Pumasok po yung forecast na ito. Dahil sa ating forecast storm prediction naman, mataas ang chance na pag-ulan din sa amin sa Caloocan, 100% chance daw na pag-ulan na may kasamang overcast pa rin at medyo cold breeze pa rin at patuloy ang ramdam ng amihan. Hindi nga lang silamig ito ng mga nakarang araw, at least tuloy-tuloy pa rin mababa ang temperatura dito sa atin sa Metro Manila at ngayong araw nga po overcast tayo at inaasahan natin sa loob na 3 araw ay medyo maglalaro po ang chance na pag-ulan natin. 50 to 30% ang chance ng pag-ulan hanggang sa darating na Huwebes po yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy po tayo. Well, patuloy po yan at very gloomy po tayo. Medyo kalmado lang yung ating hangin dito sa Caloocan, sa amin.
So wala tayong naitalang pag-ulan since lumipas na po ang halos sa unang linggo ng December. So wala tayong naitala na malakas na buhos ng ulan so far. So asahan natin mababa na po yan ngayong buwan dito sa amin sa Caloocan ng pag-ulan. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:14 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Kahapon, highest na sa amin 30.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:58 PM na po ng hapon halos. At sa ating PH Extreme, since mababa naman ang ating heat index, kung mapapansin nyo po 37 degrees Celsius o 37.7 degrees Celsius lang ang heat index. Mababa na talaga ang heat index natin yan dahil taglamig na tayo sa Luzon. Maliban na lamang sa may bandang Visayas at Mindanao, medyo mas mataas sa kanila. Pero manageable na, may naglalaro yan at least 40 degrees Celsius. So, medyo manageable pa natin yan. Hindi gano'ng katindi, kaya hindi muna tayo magpo-forecast for heat index. Sa gustong malaman pa rin kung in 6 days, kung gusto nyo pong malaman yung init factor forecast natin, makikita nyo din dito yan sa ating almanac. Pero dito sa ating weather forecast and advisories, makikita nyo po yung heat index in 6 days po yan. Dito makikita nyo po yung pinakadetalye na gusto pa rin ninyong malaman ang magiging heat index forecast sa gustong mga kababayan natin na malaman pa rin. According dito yan sa weather stations o automatic weather stations sa Pag-asa nationwide, kinukuha natin yung kanilang location at heat index forecast. Dahil iisa lang naman ang ginagamit namin yan, Pag-asa, GFS at ECMWF lang din o WRF. Pero sa akin, ECMWF po ang ginagamit ko dahil mas closest ang accuracy ng kanilang heat index forecast. So sa gusto po malaman ay dito nyo po i-click yan sa may bandang weather forecast and advisory, sa babang-baba ang heat index and heat index 6 days forecast po yan. So mga susunod na mga 6 na araw ito para sa mga kababayan natin na gusto malaman ang magiging heat index. Medyo matagal siya mag-loading kasi lahat ng lugar na naka-indicate sa automatic weather station ni Pag-asa nationwide, kino-compute muna yan. Then, saka na yan maglo-load. So, medyo patience lamang habang kino-compute ng ating webpage yung bawat isang automatic weather stations. Lahat ito ay eksaktong-eksakto sa automatic weather station synopsis o ni Pag-asa. Kinuha natin yan sa kanilang mga location nationwide para makuha natin ang mas accurate na heat index forecast in 6 days. So dito nyo po makikita, so mapapansin nyo po ang forecast nangunguna sa may bandang Mindanao. Mapapansin nyo po, bandang Mindanao po ang matataas ang temperatura. Yan, bandang Zamboanga Peninsula, Davao Region, sa Davao Occidental. Yan, meron sa Palawan pero mababa na lang din to. Yan, typically mga bandang south yan. Mga south part ng bansa natin ang mas mataas ang temperatura. Yan, kung titingnan nyo po dito sa range nito, mapapansin nyo bandang Visayas at Mindanao, ang kalimitan ay mataas ang heat index. Yan. Pero pagdating sa bandang Luzon po, pataas sa Northern Luzon, mapapansin nyo po mas bumababa po yung temperatura. So, dito sa Luzon, mapapansin natin mababa ang ating heat index. Dahil nga po, amihan sa atin, ramdam natin ang amihan dito sa Luzon. Sa parte ng Mindanao, hindi masyado dahil mas mainit ang temperatura sa kanila. Dahil mas mababa po yung elevation ng lokasyon nila. Kaya yung amihan hindi masyado nagpapang-abot sa may bandang Mindanao. Kaya mapapansin din natin dito, mas mataas ang heat index sa parteng Mindanao area. Pero maituturing na manageable yan pag tinignan natin yung actual na heat index forecast. So wala tayong masyadong problema. Diretso sa ating PH systems in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinaka-highest air temperature na 34.7 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 15.8 degrees Celsius na lowest air temperature sa bansa. So sa Atok Benguet, estimated ko lamang ito mga siguro nasa 13 degrees Celsius ang ang kanilang lowest temperature sa Atok Benguet. Sa Inulan naman ng Infanta Quezon, may total sila na 34 mm. So hindi na masyado matitindi ang mga pagbuhos ng ulan. Mga isolated na lamang yan kalimitan at wala tayong na-record na pag-ulan sa Metro Manila. Diretso tayo sa outside humidity. Mataas po ang concentration natin ng humidity, 82%. Tumaas ito ng 1% since last hour. Barometric pressure, mataas ang high pressure area natin, 1,010 hectopascals.
and 1,011 hectopascal, steady ito since last hour. Low tide pa rin tayo at manatiling mataas yung ating alon, pero para makasiguro, double check natin gamit ang ating global forecast assessment for significant wave height para ma-double check natin yung taas ng alon. Yan, hintayin natin mag-load po. Magre-recompute yan dahil hanggat maaari, latest na data ang ginagather ng ating webpage. Yan mga folks, so kung titingnan po natin yung forecast ng forecast ng ILO, pagtaas ng alon, ay makikita natin ay patuloy na mataas ang alon sa extreme node Luzon. Maabot pa rin sa 1.25 to 2.5 meters ang alon. Kabilang na dyan sa may bandang dulo ng extreme node Luzon sa may bandang Batanes Group of Island. Delikado pong pumalaot dyan, malakas po ang alon sa inyo. Sa nalalbi ng bansa, mukhang okay naman tayo, ingat na lamang sa bugso ng hangin, pero sa may bandang Bicol region, medyo umaabot pa rin yung pagtaas ng alon dyan ha. Maglalaro-laro po yung mataas na alon, so medyo roughy po ang, roughy seas, ang mga karagatan dyan sa silangang baybay ng ating bansa. So sa mga magrororo ngayon ay alam na po natin na medyo malubak ang tatawirin ng ating mga roro ha. So sa mga biyahilo ay uminom na po kayo ng kontra biyahilo mga folks. So dahil low tide naman po tayo, so mababa po yung ating sea elevation, walang magiging problema. Diretso agad tayo sa ating almanac. So may katangharing araw kaninang 6:10 AM at lulubog po itong mamayang 5:26 PM. At sa ating 79% illuminated na lamang na liwanag ng buwan, waning gibos, magmumulais po ito mamayang gabi pa po, 9:54 PM na, at bukas na ng umaga ng 10:07 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, well, asahan natin ang isolated rain showers. May chance ng pag-ulan, 100% chance daw. Kung hindi man dito sa amin sa Caloocan, maaring sa ibang panig ng Metro Manila, posibleng sa may bandang Rizal, Quezon City, Valenzuela, yan, Bulacan, or dito naman sa Katimugan, bandang parteng Laguna na siguro, o Cavite, yan, isolated po ang maaring ulanin. Dito sa Caloocan, bagamat 100% chance daw ang naka-indicate, case to case na lamang po, depende sa trough ng shear line natin dito sa may bandang Hilagang Silangan. So, be ready na lamang sa mga payong anytime mga folks. Bukas ng Miyerkules, medyo klaro daw ang ating himpapuwid sa hapon, pero sa umaga magiging maulap tayo. Tsansa ng pag-ulan 26 to 30% lang daw ang tsansa ng pag-ulan. High sa lowest temperature expected maglalaro 28 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Mapapansin natin, medyo nunipis na naman yung ating amihan dito. Yung daloy ng amihan dito. So, pero patuloy pa rin ang shear line na namumuo pa rin yung kaulapan dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley at bandang Babuyan Islands. Pagitan niya ng Isabela at Aurora region, asahan pa rin ang kalat-kat na pag-ulan sa inyo na may ilang pagkilat at pagkulog. Yung heavy rain potential sa inyo, clusterized po ang heavy rain sa inyo dyan sa may bandang Isabela or bandang Aurora region. So, importante po ang payong mga folks. At sa mga alat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers, ilang bahagi ng Nodo Luzon, kabilang na ang bandang Ilocos Norte o Apayao, Abra, Mapakalinga, Mountain Province, Ifugao pababa, kasama na ang Benguet, La Union, Pangasinan at Zambales. At least gloomy o maulap ang inyong hipapuwirin, malamang magkaroon tayo ng mga ilang light drizzle rains na iiral. Nalalabi ng Central Luzon, kasama na ang Nueva Ecija o San Jose, pababa ng Central Luzon, Tarlac, Angeles, Pampanga, Bulacan, hanggang dito na nga po yan sa may bandang Metro Manila o bandang Valenzuela na papasok. Magiging maulap pa rin tayo at hindi mawawala ang mga mahina at katamtamang isolated rain showers and localized thunderstorms. Maulap din sa buong Calabarzon area hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte sa parteng Bicol region. Kalat-kalat din ang mga clusterized heavy rain showers, pero pabugso-bugso lamang ito, tumitila din agad-agad. Kabilang din ang buong South Luzon, kasama na ang Bicol region area. Sa Mimaropa, katamtaman lang din ang inyong paligid, pero mostly cloudy ang bandang Mindoro, Coron, Palawan, and the rest ng El Nido ay magiging maulap tayo. Isolated lang din ang pag-ulan na may kasamang localized thunderstorms. Katamtaman ang umiiral sa dulo ng Bataras sa Balabac, pero may forecast kayo at least 44% chance daw kayo na uulanin itong bandang hapon. So, importante pa rin ang payong just in case mag-isolated. And then, the rest ng Visayas, magiging maulap tayo, partly to mostly cloudy, karamihan dyan sa may bandang Northern Samar,
Anyway, kasama na ang ilang bahagi ng Romblon sa may bandang Southern Luzon at Masbate. Magiging maulap din tayo dyan entire Visayas. Magiging partly cloudy dito sa Musikaw ding iiral. Isolated lang din ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang iiral. Wala naman tayo nakikitaan dito na mga chance na mga heavy rain showers. Magkaroon man, just in case, malamang isolated lamang yan. Dulot lang pag-iral ng istalis natin dito sa may ng silangan ng Dagat Pasipiko sa Eastern Visayas. So, mabilis pong mag-accumulate yan at chance na pag-ulan ay iiral din. Ganon din sa buong Negros Region at Cebu, magiging mostly cloudy tayo dyan hanggang Bohol at Siquijor. Ingat na lamang sa isang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa Mindanao, magamit kayo ay mas maaraw, mas moderate ang panahon ninyo. Medyo fairly weather naman. Ang kalimitan sa may bandang Mindanao ay asahan ng isolated lamang ng mga pag-ulan, lalo na sa may bandang Zamboanga del Norte. At Sibugay ay asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero generally, ang halos buong Kamindanaoan ay katamtaman po ang lagay na panahon. Mostly ay nagiging fairly weather ang kadalasan. Maging sa buong Davao Region, Barm, Osok, Siagen, or bandang Maguindanao. Mula Bukidnon hanggang buong Surigao Region, katamtaman din ang lagay ng panahon. So, umulan man dyan, malamang isolated lamang ito at typically bandang hapon po mga folks. At kung double check natin gamit ang ating wind gas o gas and mean sea level pressure, mapapansin po natin ngayong araw, medyo numipis po yung ating daloy ng ating amihan. Kaya bahagyang tumaas yung ating temperatura maging sa Baguio City. Hindi kagaya ng isang araw, bumaba sa halos 12 degrees Celsius, di ba? Ngayon, bahagyang tumaas po dahil numipis po yung ating amihan. Ayan, oh. So, as time goes by po, mapapansin nyo po, medyo hihina ng konti yung ating amihan. Ito, babalik natin sa araw natin ngayong araw, ha. Ayan, i-rewind lang natin. Starting December 9, ito po yung kasalukuyan natin na lagay ng amihan. Yan, medyo numinipis po siya. Then, hanggang bukas po, hihina ito ng bahagya. Yan, mababawasan ng bahagya yung ating amihan. So, medyo tataas ang konti ang temperatura natin. Pero maginaw pa rin yan, ha. Kaya lang medyo medyo nabawasan yung lamig. Medyo numipis kasi yung amihan natin. So starting bukas po yan hanggang 11 and then sa darating na weekend, unti-unti lalakas na naman ito by December 12. So mga Friday, medyo lalakas uli ang ating amihan hanggang sa darating nga po na weekend. Mapapansin natin by December 13 and December 14, lalakas na naman po uli ang ating amihan by December 13 o 14. So, sa darating na weekend, magiging mas malamig na naman po tayo mga folks. Kaya, siguro starting ngayong araw hanggang Thursday, ay medyo ninipis o medyo hihina ng bahagya yung ating amihan. Sa darating na bandang Sabado o Linggo, lalakas na naman po uli ito. So, mga Friday, medyo mararamdaman na naman uli natin ang pag-usbong ng amihan. So, makita-kita naman po natin dito yung paglakas muli ng hangin, dala nga po ng ating northeast monsoon o amihan. So, this weekend, magiging mas malamig na naman ang ating temperatura niyan. So, at least makitang-kita at malinaw naman po dahil mismo sa data WRF ito ni Pag-asa. So, malinaw na malinaw yan mga folks. Ngayong araw hanggang bukas siguro o until Thursday, bahagyang hihina yung ating amihan. Bahagya lang naman. Kaya hindi totally wala tayong amihan o magmumonsoon break. Hihina lang siya ng bahagya. And then sa darating na Friday hanggang sa Sabado o Linggo, unti-unti lalakas na naman siya muli. So, yun po ang magiging sitwasyon na lagay ng ating amihan mga folks. At mapapansin natin, mataas ang atmospheric pressure dito sa may bandang Batanes Group of Island. Bahagyang bumaba dito sa bandang Metro Manila at Central Luzon. Naglalaro 1,008 to 1,006 hectopascals po. So, medyo bumababa yung atmospheric pressure mga folks. So again, yung ating computer-generated tropical cyclone sector, wala po tayong aktibong binabantayan na anumang tropical wave. Wala na rin po tayong listahan sa ating active tropical disturbance detected. Wala po sa ating Spaghettios model charts. So wala po tayong binabantayan na anumang aktibong low pressure area sa West Pacific Basin. Sa Southern Hemisphere lamang ang meron. Ayan o. Yan. So, malayo naman yan at wala sa West Pacific Basin. So, wala po tayong magiging komento mga folks. Yan. Iisa lamang yung aktibo sa ating tropical cyclone sector. Sa Southern Hemisphere naman yan. So, hindi natin concern yan sa Pilipinas. Wala tayo ngayong binabantayan na anumang sama ng panahon ngayon. Maging sa ating uninterruptible
tinanggal na rin siya sa ating uninterruptible tropical cyclone monitoring. So wala po. At makikita naman natin halos kakaunti lamang yung kaulapan natin sa Pilipinas. Yan, halos hindi masyado maulap ang umiiral. Pero gloomy nga lang sa halos buong bansa. Medyo gloomy tayo. Pero mapapansin natin hindi ganoon kalawak yung magiging pag-ulan natin sa bansa. Medyo kokonti lamang yung mga makakapal na kaulapan na may dalang ulan nga po. So malinaw yan at wala tayong magiging komento. Diretso agad tayo sa ating global assessment monitoring for significant na possible of tropical cyclone development. Dahil meron pa rin kasi tayo at least mga second week to third week na genesis. Pero yung tropical cyclone potential ay mababa na. Dahil kung babalikan po natin dito sa ibaba, sa global traffic hazard, makikita natin by December 10 hanggang 17 ay walang naka-indicate dito na possible tropical cyclone track potential na maaring ma-develop. Yan, wala. Halos sa minimum rainfall lamang na 50% o less likely 50% na may average rainfall tayo sa darating na third week ng December. So probably mga drizzle lang o medyo light drizzle rain lamang ang magiging pag-ulan karimitan. So mula sa mga computer models natin, mapapansin natin ay wala tayong masyadong mamamataan dito. May mga ilang tropical wave lamang dulot ng intertropical convergence zone sa south of Mindanao o sa southeast of Guam. Yan, may mga tropical wave dyan. At kay ECMWF, wala namang so far na bagong forecast after kay Wilma. So sana ay yan na po ang huling bagyo natin, si Wilma na sana. Wag na sana magkaroon pa tayo ng X na pangalan. Wag na sana tayo magkaroon ng letrang X. So malino naman dito, so far wala tayong magiging concern, wala tayong yung ating global spectral model hindi pa naglo-load. Yan. So ayan, naka-load na. So makikita na po natin ay sa ating mean sea level pressure at yung ating wind speed and direction, patuloy pa rin ang daloy ng ating amihan. Ayan, hanggang sa susunod na linggo. So lalakas muli ito sa darating na weekend na naman. Lalakas na naman yung ating amihan. Yan. So wala naman tayo inaasahan na anumang tropical wave na mababantayan dito. Kailang pagitan po ng bandang Indonesian Peninsula, lalakas po yung ating intertropical convergence zone. Dahil bumaba pa po yung atmospheric pressure dyan, ayun, no? Nagkakaroon ng 1,006 hectopascals. Pagitan dito yan, ha. So may mabubuong mga ITCC dyan. Yan. Bumababa sa 1,006 hectopascals yung atmospheric pressure dyan sa paligid na yan. Kaya anytime may posibleng may karoon ng Coriolis. Pero sa ngayon wala pa. Sa ating tropical cyclone strike probability ay wala, mababa lamang. At least mga 5 to 10%. So malamang sa pestrap lamang yan. Sa ating genesis, wala tayong latest genesis for week. Pero tingnan natin sa third week. Yan, mga 15, between December 15 to December 12. Yan, tingnan natin kung merong forecast. Itong subseasonal range na ito naman yung tinatawag na tropical cyclone potential ni Pag-asa, which is dito rin nila ni-reference. Kaya lang, GFS yata ang gamit nila, hindi ECMWF. Correct me if I'm wrong. Pero pareho lang din dito na ginagamit nila na tropical storm probabilities po ito. Kay Pag-asa naman, tropical cyclone potential, di ba? Merong second week and third week. Dati wala silang ganun. Kasi nga po, since 2014 ay gumagamit na po tayo ng tropical cyclone threat potential. Ito nga po yun, yung Global Trap Hazards Outlook. Ito yung laging napapanood ng mga follower natin na kay Pag-asa. So, nagkaroon sila ng idea na gumawa rin ng tropical cyclone threat potential mula rito sa Global Traffic Hazard Outlook. So, ito talaga una natin ginagamit noon pa. Yan. And then, nakuha ni Pag-asa idea, kaya nagkaroon na sila since 2022 ng tropical cyclone threat potential na makikita na ninyo sa webpage. So, sa atin naman, ang subseasonal range forecast natin o tropical cyclone storm probabilities, aka tropical cyclone threat potential, yun yung tawag ni Pag-asa, ha, ay merong at least
30 o 40 to 50% na meron daw na mabubuo sa darating o between December 8 pero start tayo December 15 to December 22 po. So ano yan, mga third week na, magta third week. So sa mga susunod na linggo, ay posibleng meron tayong tropical wave na mabantayan daw at least 40 to 50%. Malamang dito yan sa may bandang south of Guam. At mapapansin natin, malamang sa susunod o this coming week siguro, gagawa si Pag-asa ng bagong tropical cyclone threat potential. At makikita nyo yung drawing niya, ganyan na rin yan. Yan. So, kahit magpustahan tayo, yan na rin yung susunod na tropical cyclone threat potential na gagawin ni Pag-asa na may maliit na posibilidad, at least 40 to 50%. Pero maliit lang yung portion ayan o. So, hindi pa confirm yan yan pa lamang yung threat potential o storm probabilities sa darating po na December 15. This week kasi ay nangyari na nga po itong si Wilma. And then by between December 22 to December 29, ito na yung mga huling linggo na. Mga huling linggo na ng December bago bagong taon. At least meron na tayong idea. Siguro pa-post ko to sa Facebook page. Itong tropical cyclone threat potential natin. Tinatawag natin naman sa tropical storm probabilities care of ECMWF. Yan. So, matagal na natin ginagamit ito since 2014 to 2016 pa. Which is, naniniwala ako na nakakuha na idea si Pag-asa kaya gumamit na rin sila ng ganitong klaseng method para mayroon naman tayong advanced forecast o mayroong advanced tropical cyclone warning itong si Pag-asa, di ba? Which is maganda naman at naging effective naman yung approach ni Pag-asa doon. So, at pinatunayan lang natin na very effective yung mga nakaraan natin na mga method. At yung mga taga-subaybay natin sa Facebook page, ginagamit na rin nila ito dahil nakakuha sila na idea sa inyong lingkod. So, malinaw naman po at dito, matagal ang loading nung between December, 22 to 29. Yan. Latest kasi ang kinukuha natin sa data feed ni ECMWF kaya medyo laggish. Ayan, so bagong taon, magdispiras ng bagong taon, ay mukhang merong tropical wave. Mapapansin nyo, mababa ang trajectory, ay ang Eastern Mindanao ito tutumbok. So 40 to 50% pa rin yung chance nito na posibleng meron tayong tropical wave na mamamataan kung hindi man low pressure area. Yan. Hindi pa po kumpirmado yan Extended forecast pa lamang po ito o tropical cyclone potential pa lamang po ito. So ito pa lamang yung potential na dadaanan ng bagyo. Kung sakaling manggagaling ito sa member ng Marshall Islands, kikilos ito pa kanluran. Yan. So, tingnan po natin at abang-abang na lamang po mga folks. At least may idea na tayo na yung mga, kung meron pa ba tayong posibleng may mabubuong low pressure area, again, nasa 40 to 50% pa lamang ang tsansa na may posible tayong may mabubuong low pressure area. Mababa pa po o halos 50-50 ang tsansa. Samantala sa unlad lindol, ginulat ang Hokkaido, Japan o paligid ng bandang Hokkaido o Honshu Islands sa Japan na nagkaroon ng malakas na pagyanig. Nag-alarm po yung aking seismograph kagabi. Naganap ito mga alas 10, mga 10:22 o mga 10:22, 23 ng gabi. Kagabi po. Yan. Malakas po yan. Hindi yan sa Pilipinas, sa labas po ng bansa yan. Ito po yun, pinost natin. Nasa northeast coast daw ito ng Hokkaido, Japan. Yan, Northeast Hokkaido, Japan. Ayon yan sa epicentral calculation sa akin sa Caloocan. Yan, magnitude 7.6 po ito na may epicentral depth na 47.2 km. Buti na lamang malalim-lalim siya, hindi siya mababaw. Kaya walang nakataas na tsunami warning. Yan, so patuloy pa rin yung aftershocks dyan. Double check natin sa ating real-time world seismic monitoring. Kung napansin nyo yung mga folks ay after magkaroon ng malakas na lindol sa may bandang Canada, dito sa may Fairbanks, Canada, ay sumunod naman ang bandang Hokkaido. So mukhang gumagalaw-galaw na naman ang ating mukhang gumagalaw na naman yung ating
Yan, yung ating Pacific Ring of Fire. Yan, ito po yung Pacific Ring of Fire. Kitang-kita nyo po. Grabe ayan, ito yung malaking main fault line. Ayan, ito po yung main fault line yan. Ayan. So, mukhang gumagalaw na naman po yan mga folks. Naka-extend yan hanggang dito. Kaya nagkaroon din ng earthquake dyan. Yan, magnitude 5 sa may bandang Yap, Micronesia. Sa bandang Taiwan, meron din. Magnitude 5.3. O, di ba? Halos sa kagabi rin ito naganap. So, mukhang gumagalaw na naman yung ating Pacific Ring of Fire. Hanggang sa American region, nagkaroon din ng pagyanig mula sa Canada. Yan, hanggang dito sa bandang Peru, which is latest earthquake. So, gumagalaw-galaw na naman po yung ating Pacific Ring of Fire. So, medyo alisto po tayo. Yan, so far sa Pilipinas, wala naman tayong panibagong malakas na lindol ang naitala so far. Yan. So, yun lamang po, maging alisto po tayo mga folks dahil nagiging gising na naman po yung mga main fault line natin sa Pacific region. Nasasakupan ng Pacific Ring of Fire. At mula naman dito sa atin sa Pilipinas, may mga ilang mga paglilindol din na naitala sa atin. Ayun, mula kagabi po yan, kahapon at kagabi, nagkaroon din tayo ng mga ilang mga paglilindol po. At mula dito sa data feed PBox, double check natin, ay so far ay wala naman tayong naitala na magnitude 4 ngayong araw. So mula kaninang madaling araw ay so far wala naman tayong naitala na magnitude 4. Pero again, ay marami na kaagad dito sa may bandang Cebu at eastern section sa Mindanao pa rin. Patuloy pa rin ang may mga magnitude 4 pa rin since nung nakarang araw po yan. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para bilangin natin kung ilan na po yung total earthquake natin. At matingnan na rin natin kung meron na tayong magnitude 4 dahil nagkaroon nga po tayo ng mga ilang sunod-sunod na mga pagyayanig. Yan, so for the month of December, mukhang wala naman yata. Yan, so ang total earthquake na natin ngayon ay 258 earthquakes, 250 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4. Yan, mga 8 pa lamang sa magnitude 4 natin, so kukonti pero pagdating sa cluster of earthquakes, napakarami pa rin o patuloy pa rin nadadagdagan sa may bandang Bogo, Cebu, Surigao region at bandang dito sa may bandang Manay, Davao Oriental po. Medyo aggressive pa rin ang pagyayanig dyan. Sa Luzon naman ay dumadami rin ang mga ilang cluster ng mga pagyayanig. Paligid po ng Calatagan, Batangas hanggang dito sa may bandang Lubang. Ayan. Ayan, kasama na. Kung ito-total po natin yung cluster na yan, medyo nagkakaroon na naman tayo ng static sa ating mouse. Pasensya na. Yan, nasa 20 po. At sa extreme node Luzon naman sa may bandang Ilocos region, paligid nito ay nasa 14 earthquakes. So, nasa 258 na po ang total earthquakes natin. Yan. Actually, ito, masyado na itong malayo pero indicated pa rin Balut Island pa rin daw ito. Pero nasa may bandang na to Indonesian Peninsula na Well, anyway, yan po yung total earthquake natin. Nasa 258 po ang total earthquakes natin since ngayong araw po. Yan. So, kukonti pa lamang po yung earthquake natin. Hindi kagaya nung last month talaga, ang dami pa rin. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, December 9, 2025.
At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 9, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin na isama ngayong umaga na sa ating report. Asahan lang natin na patuloy tayo na magkakaroon ng gloomy at mga ilang light drizzle rain na kadalasan ang iiral sa Metro Manila dahil na rin sa amihan at combination ng dalawang weather systems, yung amihan at yung ating shear line. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.